Kahit magka-interes man ako sa'yo o hindi, pwede mo akong paalisin kahit kailan mo gusto. Wala naman sa akin yun. Lumabas naman ng kwarto si Marco at nilapitan si Ella. Lumapit siya ng husto kaya't napaatras naman si Ella. Napuno ng kaba ang puso niya, lalo na nang maramdaman ang pagdampi ng likuran niya sa nakasarang pinto. At bakit naman, ha? Ano ba talaga ang pinaplano mo? Hindi ba dapat may sasabihin ka? Sabihin mo na. Ngayong tayong dalawa lang ang nandito at marami pa akong oras. Bulong ni Marco. Agad namang naalala ni Ella ang mga nangyari sa kanila noon ni Marco. 6 na taon na ang nakararaan. Ganitong-ganito rin ito noon bumulong at ang mga detalye sa alaala niya ay napakalinaw pa rin. Napalunok naman ng sariling laway niya si Ella. Aaminin na niya ang totoo. Pero bago pa bumuka ang bibig niya, ay may kumatok na naman sa pinto. Nakaramdam naman ng inis si Ella at dali-daling binuksan ang pinto. Gulat na gulat siya nang makita ang kaibigang si Ana. Ella? Anong ginagawa mo dito? Masaya ako na makita ka! Natutuwang sabi ni Ana at agad na niyakap si Ella. Kamusta na? Maayos lang bang kalagayan mo? Kailan ka uuwi saglit sa inyo? Miss na miss ka na ng mga anak mo. Nandito ako dahil sa trabaho. Kasama ko naman ang amo ko, Ana. Ikaw, ano ang ginagawa mo dito? Dito ako sa resort nagtatrabaho at nag-a-assist ako ng mga customers dito. Mga anak? May mga anak ka na, Ella? Biglang singit namang tanong ni Marco. Nagulat naman si Ana at agad na tinignan si Marco mula ulo hanggang paa. Siya na ba yun, Ella? Kamukhang-kamukha niya ngayong mga anak niyo. Kaya pala hindi sila nagmana sa'yo dahil sa kanya pala nagmana ng kagwapuhan ang mga anak ninyo. Nanlaki naman ang mga mata ni Ella sa gulat at tatakpan sana ang bibig ni Ana pero natapos na nito ang sinasabi. Teka, ano? Anak namin? Pinagloloko niyo ba ako? Gulat namang tanong ni Marco. Ay hala, di mo pa ba nasasabi sa kanya, Ella? Bakit naman? Sobrang tagal mo na yata sa poder niya tapos hindi mo pa nasasabi? Napasampal naman sa noo niya si Ella at agad na hinila ang kaibigan palayo. Hindi ko pa nasasabi sa kanya ang totoo, Ana. Ang mabuti pa, mag-usap na lang tayo kapag libre na ako. Tatawagan kita kaya umalis ka na. Umalis ka na muna dahil mukhang mahaba pa ang gagawin kong paliwanag kay Marco. Ella, pasensya ka na talaga. Hindi ko sinasadya. Sige, maiwan ko muna kayo. Umalis na rin si Ana. Nilingon naman ni Ella ang kinaroroonan ni Marco at nakitang nakatayo pa rin ito sa may pinto at seryosong nakatingin sa kanya. Pakiramdam niya ay gusto niyang tumakbo na lang palayo at hindi na magpakita rito. Pero tinatagan niya pa rin ang kalooban niya para sa mga anak niya, para makilala ng mga ito ang kanilang totoong ama. Paano mo haharapin ang isang pagkakamali na hindi mo naman sinadyang gawin? Maitatama pa ba ng pagsisisi ang pagkakamali na napaglipasan na ng panahon? Ako si Ella at aking ibabahagi ngayon ang aking kwento na sana ay kapulutan ninyo ng aral. Lola Mira, ito na po ang lahat yung napitas kong gulay sa likuran ng bahay natin. Marami pa po pala doon. Mabuti na lang at nakapagtanim tayo kaagad at nakakatipid tayo palagi sa ulam. May ngiting sabi ni Ella. Oo nga apo, sige, ilagay mo na lang dyan muna sa mesa at lulutuin ko mamaya. Nagsasaing pa ako. Sabi naman ng kanyang Lola Mira. Wala nang mga magulang si Ella at ang tanging Lola Mira na lang niya ang natitirang pamilya niya sa probinsya. Sa pagkakaalam niya ay namatay ang mama niya sa panganganak sa kanya, habang ang papa naman niya ay iniwan daw sila. Ang Lola Mira niya at ang lolo niya ang nagpalaki sa kanila. Pero inatake naman sa puso ang lolo niya, kaya ngayon ay ang Lola Mira na lang niya ang natitira niyang pamilya. Tao po!
Nandito po ba si Ella? Lumabas naman si Ella at nadatnan ang kaibigan niyang si Ana. Oh, bakit Ana? Anong kailangan mo? Nariyan ba ang lola mo? May trabaho sana akong iaalok sa inyo, pero hindi ako sigurado kung magugustuhan niya para sa'yo. Bulong ni Ana. Hinila naman ni Ella ang kaibigan palayo sa bahay nila. Anong trabaho yan? Illegal? Ayoko rin sa trabahong illegal, Ana. Hindi. Surrogate mom. Alam mo yun, di ba? Legal to dahil may tamang proseso at dokumento o kontrata. Mayaman yung amo mo at kaya kang bayaran ng malaki. Depende sa mapagkakasunduan ninyo. Maaari ka magkapera ng milyones, Ella. Bukod doon, ay matutulungan mo rin naman ang amo mo na magkaroon ng anak. Sa kakailangan mo rin ng malaking pera para may pagaling ang lola mo na may sakit sa puso, di ba? Hindi naman agad nakapagsalita si Ella dahil hindi naman madali ang trabaho na inaalok sa kanya ni Ana. Kahit ganoon, ay may parte pa rin sa kanya na nahuhumaling sa milyones na perang maaari niyang makuha. May sakit kasi sa puso ang lola niya at nakapagpa-check up na sila sa ospital noong nakaraang araw. Siya lang ang may alam ng sitwasyon ng lola niya dahil siya ang nakausap ng doktor. Gusto sana niyang mag-ipon, palihim, para kapag kailangan ng mapa-ospital ng lola niya, hindi na siya mahihirapan pa sa pera. Kailangan mo muna magsinungaling sa lola mo. Para din naman sa kapakanan niya yun, Ella. Kung pwede sana ako makatulong, kaso hindi eh. Birhen kasi yung hinahanap ng lalaking mayaman na yun. Alam kong mahirap to, dahil pagkababae mo ang nakasalalay dito. Pero kapag pumayag ka, diretso ka nang matatanggap dahil kakilala ko yung pinsan noong gustong magpa-surrogate. Agad kang tanggap. Kailangan ko agad bukas hayong sagot mo, Ella. Pupunta ka sa syudad kapag pumayag ka. Pero huwag mo nang alalahanin pa si Lola Mira dahil babantayan ko siya dito. Nandito lang din naman ang trabaho ko. Ang hirap talaga kapag mahirap. Nakakayanang gawin ng lahat para sa pera. Hindi ko alam kung kaya ko ba yung ino-offer mong trabaho. O racket na yan, Ana. Alam mo na kaya ko naman gawin ng lahat para sa lola ko. Ayokong maiwan mag-isa. Pero gagawin ko ang lahat para mas mapahaba pa ang buhay niya at magkakasama pa kami ng matagal. Pag-iisipan ko muna ang mga sinabi mo. Hinawakan naman ni Ana ang kamay ni Ella. Naiintindihan kita, Ella. Kahit ano pa man ang maging desisyon mo, susuportahan kita. Wala rin naman tong pilitan. Wala rin kasi akong ibang maire-rekomendang trabaho na makakaipon ka kaagad ng malaki. Naunawaan naman ni Ella ang intensyon ni Ana. Nagpasalamat pa rin siya rito at nagpaalam na ring umalis dahil may gagawin pa. Bumalik naman siya sa loob ng kanilang bahay. Ano daw ang kailangan ni Ana? Importante ba? May trabaho po siyang inirekomenda sa akin, Lola. Gusto ko sanang tanggapin kaso malayo yata. Sa syudad daw. Ayoko namang iwan kayong mag-isa rito. Talaga? Gusto mo ba ng trabaho? Kung gusto mo, tanggapin mo na. Huwag mo akong alalahanin dahil marami naman tayong kapitbahay dito na pwedeng tumulong sa akin kapag nangailangan ako ng tulong. Alam ko na hindi ko nagawa ang obligasyon ko na paaralin ka dahil sa hirap ng buhay. Kaya hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo. Ayoko naman na maging hadlang ako sa pangarap na gusto mong abutin, Apo. Pangarap? Isa lang naman ang pangarap ni Ella, ang makitang malusog ang lola niya at makasama ito ng mas matagal pa. Nasasaktan siya na hindi sabihin rito ang totoo, pero paunti-unti ay nabubuo na ang desisyon niyang gawin ng lahat para sa kanyang lola. Salamat po, Lola Mira. Tatandaan ko po ang mga sinabi niyo. Aabutin ko ang mga pangarap ko dahil kasama kayo sa mga pangarap ko. Nilapitan naman siya ni Lola Mira at niyakap ng mahigpit. Matapos ang pag-uusap ay tinulungan na rin niya ito na magluto ng ulam nila.
Kinabukasan ay bumalik nga si Ana at nakapagdesisyon na rin si Ella na sumubok. Hindi magiging madali pero kakayanin niya. Mag-iingat ka, apo. Palagi kang tatawag araw-araw Makakauwi ka pa rin naman kahit kailan mo gusto. Opo, Lola. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Sisiguraduhin ko rin po na hindi masasayang ang perang inipon niyo na ibigay sa akin. Tara na, Ella. Ihahatid na kita sa terminal ng bus. Pag-aaya naman ni Ana. Matapos makapagpaalam ng maayos sa lola niya, ay umalis na rin si Ella kasama ang kaibigan. Narating din naman nila ang terminal ng bus. Pasensya ka na kung hanggang dito lang kita masasamahan, Ella. Tumawag ka kaagad sa akin kapag naligaw ka o kung feeling mo hindi mo na alam kung nasaan ka. Kahit na may mapa akong binigay sa'yo, hindi pa rin sigurado na makakarating ka, lalo at unang beses mo pa lang na pumunta sa syudad. Huwag kang mag-alala, Ana. Matapang ako at nakakabasa din. Pwede naman ako magtanong at kapag hindi ko na kaya, saka na kita tatawagan ka agad. Basta ikaw na muna ang bahala sa lola ko, ha? Pangako, Ana, babawi ako sa'yo. Huwag mo nang alalahanin si Lola Mira dahil para ko na rin siyang lola. Saka na yung pagbawi mo sa akin na sinasabi mo kapag napagtagumpayan mo na ito. Mag-ingat ka, ha, Ella. Tumango naman si Ella at niyakap ang kaibigan. Matapos makapagpaalam sa bawat isa, ay sumakay na rin siya sa bus at umandar na rin ito. Narating niya ang syudad matapos ang ilang oras na biyahe. Agad naman niyang sinundan ang mapa at address na binigay ni Ana sa kanya. Hindi rin naman siya nahirapan na marating ang address ng bahay, kaya't hindi siya nakatawag kay Ana. Magandang gabi po. Pasensya na po kung ginabi ako. Nag-entertain pa rin po ba kayo? Ako po kasi yung nag-a-apply sa inyo. May galang na sabi ni Ella matapos bumungad sa kanya ang isang babae na mas matanda pa sa kanya nang bumukas ang gate ng malaking bahay. Ay, ikaw pala, iha. Halika, pasok ka. Ayos lang naman kung ginabi ka dahil paniguradong malayo ang biniyahe mo mula sa probinsya ninyo. Ako nga pala si Manang Beth. Kasambahay ako dito sa bahay. Pumasok sila sa loob at hindi pinahalata ni Ella na namamangha siya sa kanyang nakikita sa loob. Ang lawak at anggara kasi ng loob ng bahay na napapalibutan ng mamahaling gamit. Salamat po sa pagpapapasok niyo po sa akin. Ngayon ko na po ba sisimulan ng trabaho ko? Sa pagkakaalam ko, ay magsisimula ka nga kaagad pagdating mo dito. Baba mo muna ang bag na dala mo. Puntahan mo na muna si Sir Marco kaya sa kwarto niya. Umakyat ka lang sa ikalawang palapag at magbilang ka ng pinto. Sa ikatlong pinto ang kwarto ni Sir Marco. Baka kasi kakausapin ka pa niya at i-interviewin. Kaya mo ba? May importante pa kasi akong tatapusin sa kusina. Agad namang tumango si Ella. Iniwan niya ang bag na bitbit niya sa sala at naglakad na patungo sa hagdan, patungo sa ikalawang palapag ng bahay. Hinanap niya ang silid na sinasabi ni Manang Beth hanggang sa nakita niya nga ito. Kumatok siya ng 3 beses. Hello po, sir. Ako po ito, ang bagong nag-a-apply sa inyo ng trabaho. Wala namang sumagot, kaya't sinubukan niyang ikutin ang doorknob at bukas ito. Kaya't dahan-dahan niya ring binuksan. Hindi niya masyadong maaninag ang loob dahil madilim at walang ilaw. Pero may kaunting liwanag pa rin na mukhang nanggagaling sa isang lampshade. Naisara naman ni Ella nang hindi inaasahan ang pinto. Pero isinawalang bahala lamang niya iyon dahil nakuha ang atensyon niya ng mga bote ng alak sa gilid ng kama. Nakita naman niya ang isang lalaki na nakahiga sa kama. Sir? Si Sir Marco po ba kayo? Ako po yung mag-a-apply sana sa inyo bilang surrogate mom. Mali po ba ang timing ng pagdating ko? Tanong niya sa kanilapitan ang lalaki at sinuri ito. Muntik na naman siyang mapasigaw nang bigla itong umupo. Ako si Marco. Anong sinabi mo?
Hindi ko masyadong narinig. Sino ka nga? Sasagot na sana si Ella nang bigla naman siyang hinila ni Marco, dahilan para magulat siya. At sa bilis ng pangyayari, namalaya na lang niya ang sariling nakahiga na sa kama. Gulat naman siya dahil nakapatong na sa kanya si Marco. Agad namang kinabahan si Ella, pero pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Nakaramdam siya ng takot, pero habang nakatitig siya sa mukha ni Marco, ay kumakalma siya dahil sa kagwapuhan nito. Kahit na naaamoy niya ang alak sa hininga nito, ay humahalo rin ang mabangong-babango nito sa ilong ni Ella. Sir, ayos lang po ba kayo? Gagawin po ba natin ngayon ito kahit lasing na kayo? Lasing ako. Pero alam ko ang ginagawa ko. Bulong naman ni Marco. Bago pa nakapagsalita si Ella, ay agad na siya nitong hinalikan sa labi. Hindi naman alam ni Ella ang gagawin pero ipinikit na lang niya ang mga mata at sinabayan ang mga halik ni Marco sa kanya. Rinig na rinig niya ang lakas ng tibok ng puso niya na pinipilit niyang pakalmahin. Ilang sandali lang ay naramdaman naman niya ang dahan-dahang paglakbay ng mga kamay ni Marco sa kaniyang katawan. Dahil unang beses pa lang, sinubukan niyang alisin ang kamay ni Marco. Pero hinawakan lang nito ang kamay niya at nilagay sa ilalim ng suot nitong pantalon. Nanlaki naman ang mga mata ni Ella nang mahawakan ang malaking sandata ni Marco na nasa ilalim ng pantalon nito. Teka, kasya ba sa akin yan? Bakit sobrang laki naman? Huwag kang mag-alala. Hindi kita papahirapan. Mas masarap kapag malaki. Malalaman mo rin yan kapag nakapasok na ako sa'yo. Bulong naman ni Marco. Nakaramdam naman ng pag-init ng pisngi niya si Ella sa sinabi nito. Gusto niyang umatras dahil parang hindi niya kaya. Pero inisip pa rin niya ang lola niya, kaya hindi na rin siya kumibo. Habang tumatagal, ay nakakaramdam na rin siya ng init at kiliti sa bawat halik at haplos ni Marco sa kanya. Hanggang sa tuluyan na rin silang nawalan ng saplot pareho. Unti-unti namang naramdaman ni Ella ang dahan-dahang pagpasok ng kahabaan ni Marco sa kaniyang pagkababae. Noong una, ay ramdam na ramdam niya ang sakit at hapdi ng pagkababae niya. Pero kalaunan ay napapalitan din ito ng kakaibang sarap, kiliti at saya sa kaloob-looban niya. Habang tumatagal ay mas lalo namang bumibilis ang kilos ni Marco hanggang sa tuluyan din nilang narating ang sukdulan. Nasundan pa ng ilang ulit ang nangyari sa kanila hanggang sa mapagod si Marco at nakatulog na. Si Ella naman ay gising na gising pa rin ang diwa at hindi makapaniwala sa mga nangyari. Pakiramdam niya ay naiiyak siya kaya't umalis siya sa tabi ni Marco. Nagbanyo siya na nasa kwarto lang din at nagbihis saka lumabas ng silid. Oh, iha! Kumusta ang pag-uusap niyo ni Sir Marco? Mahigit 2 oras ka rin nasa kwarto niya. Nabanggit niya rin naman na tanggap ka na agad, kaya heto ang paunang bayad sa'yo. Bungad ni Manang Beth nang maabutan si Ella sa kusina na umiinom ng tubig. Tinanggap naman ni Ella ang pera na inabot niya na nakasobre. Bukas na lang kita tuturuan ng mga gawain mo dito sa bahay. Po? Kasama po sa trabaho ko ang mga gagawin dito sa bahay? Ay, oo naman. Ano bang iniisip mo na ibang trabaho ng kasambahay? Hindi ba kasambahay ang ina-applyan mo? Alam mo, magpahinga ka na dahil pagod ka lang sa biyahe. Bukas na lang tayo mag-usap ulit dahil matutulog na rin ako. Umalis si Manang Beth sa kusina at naiwan si Ella na nakatulala sa kanyang kinatatayuan. Sobra na siyang nalilito at hindi alam kung ano ang gagawin. Hinanap niya sa cellphone niya ang pangalan ng magiging amo niya na dapat para sa surrogate. Pero bago pa niya ito nakita, ay tumawag naman si Ana, kaya't agad niya iyong sinagot.
Hello, Ella. Nasaan ka? Nakarating ka na ba sa syudad? Hindi ka pa tumatawag sa akin at kanina ka pa hinihintay ng amo mo. Naligaw ka ba? Napahawak naman si Ella sa upuan nang biglang nanghina ang mga tuhod niya. Mali siya ng bahay na napuntahan. Hello, Ella? Nariyan ka ba? May nangyari ba? Agad namang natauhan si Ella. Wala. Oh, naligaw nga ako, Ana. Pasensya na pero pauwi na ako. Kaya baka hindi na ako matuloy sa offer mo. Talagang pasensya na. Sabi niya agad, saka pinatay na ang tawag. Nanghihina man sa mga nalaman, tinatagan pa rin ni Ella ang sarili niya. Agad niyang kinuha ang bag na dala niya sa may sala at dahan-dahang nilisan ang bahay ni Marco. Nagtagumpay din naman siya at agad na nagdesisyon na umuwi na lamang. Ano bang katangahan ang ginawa mo, Ella? Bakit mo ba kasi naisipang tanggapin ang offer ni Ana? Kinarma ka na tuloy ngayon at mas kakarmahin ka pa dahil hindi mo binalik ang pera. Kausap niya sa sarili habang naglalakad sa daan patungo sa kanilang bahay. Ramdam na ramdam pa rin niya ang sakit ng ibabang parte ng kanyang pagkababae. Hawak-hawak naman niya ang pera na binigay sa kanya ni Manang Beth. Isang sobrang naglalaman ng 100,000 pesos. Dahil sa kaba at kapraningan niya ay umalis siya ng walang paalam. Ayos sana kung pangangatawanan na niya ang pag-a-apply bilang kasambahay. Pero paano kung mahuli siya? Paano kung dumating yung totoong nag-a-apply na kasambahay? Mabuti na rin ang ginawa niyang paglisan. Pero ano na ngayon ang gagawin niya? Apo, anong nangyari? Umuwi ka kaagad. Kahapon ka lang umalis ah. Ano ang nangyari? Bakit malungkot ang mukha mo? Hindi na namalaya ni Ella na nakapasok na pala siya sa bahay nila dahil sa lalim ng iniisip niya. Muntik naman siyang mapaiyak nang makita ang pag-aalala sa mukha ng kanyang lola. Hindi na ito nagtanong pa at agad na siyang niyakap. Pinagpahinga na rin muna siya nito sa kwarto nila na ginawa naman niya. Sa pagod sa mga nangyari at sa biyahe ay nakatulog din naman si Ella. Nagising si Ella dahil sa mga ingay na naririnig niya mula sa labas ng kanilang kwarto. Nagdesisyon siyang bumangon kahit na nakaramdam siya ng sakit sa buong katawan niya. Paglabas niya ay bumungad naman sa kanya ang kanyang lola at si Ana na mukhang seryosong nag-uusap. Ella, gising ka na pala, apo. Kamusta, Ella? Ano ba kasing nangyari sa'yo? Sabihin mo kasi sa amin ng lahat dahil nasabi ko na kay Lola Mira mo ang trabaho mo sana sa syudad. Hindi rin naman yun na ituloy kaya sinabi ko na lang din sa kanya. May nangyari ba? Hindi naman agad nakapagsalita si Ella. Nagdadalawang isip siya na sabihin sa mga ito ang tungkol sa kanyang katangahang nagawa. Nahihiya siya at pakiramdam niya ay nabigo siya ng husto. Lumapit naman sa kanya ang kanyang lola. Ano man ang problema o nangyari, sabihin mo, apo. Walang uhusga sa iyo. Ang mahalaga ay malaman namin ang nangyari sa iyo. Hindi na rin natiis ni Ella at sinabi na nga rin niya ang lahat-lahat. Kagaya ng inaasahan niya ay nagulat ang mga ito, pero hindi naman tumawa ang mga ito o nang insulto sa kanyang katangahan. Pasensya ka na, Ella. Kasalanan ko talaga to eh. Dahil ako ang nagtulak sa iyo sa trabahong yun at tinulak din kita na magsinungaling kay Lola Mira. Ang importante ngayon ay nakauwi pa rin ng maayos ang apo ko. Pero yung perang nadala mo, baka hanapin yan ng may-ari at mapahamak pa tayo. Hindi naman po siguro, Lola. Hindi kaya nababayaran ng pera ang dignidad ni Ella. Kahit na sumulpot pa yon dito para singilin ang perang binigay nila, hindi nila yun basta-bastang mababawi. Gastusin nyo na lang yan para makapagsimula kayo kahit papano. Oo nga po, Lola. Gastusin na lang natin to at magtayo-tayo ng tindahan para hindi na ako umalis para magtrabaho sa malayo.
Lola, pasensya na po at nagsinungaling pa ako sa inyo. Sana mapatawad niyo ako. Ayos lang po. Hindi tama ang ginawa mo. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil nasa maayos ka ng kalagayan at nakauwi rin ng maayos. Niyakap naman agad ni Ella ang kanyang lola. Nagpatuloy ang pag-uusap nila hanggang sa nagdesisyong kalimutan na lang ang nangyari at magpatuloy sa buhay. Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo hanggang sa naging 3 buwan. Natuklasan ni Ella na buntis siya at sobra siyang nagsisisi ng gusto. Pero nanatili naman ang lola niya sa kanyang tabi na parati siyang binibigyan ng lakas ng loob. Nagpasya silang ipagpatuloy ang pagbubuntis niya dahil wala namang kasalanan ang buhay na nasa kanyang sinapupunan sa kanyang kamaliang nagawa noon. Makalipas ang 6 na taon. Mama, kinuha po ni Kuya Luke ang isa pang piraso ng cookies na binili ninyo. Dapat po hati kami doon. Naiiyak na sumbong ni Lucas, ang bunso sa kambal na anak ni Ella. Ang tagal niyo po kasi kumain. Mas nauna ko pa pong naubos yung huling cookies sa unang kinain niya. Depensa naman ni Luke na panganay sa kambal. Magkamukhang magkamukha ang magkapatid, pero magkaiba ang ugali ng dalawa at madalas pa rin namang nagkakasundo. Hindi ba't ang turo ni Lola Mira nyo ay huwag magdamutan sa isa't isa? Maghati kayo ng maayos at huwag magmadali sa mga bagay-bagay dahil nakakasira talaga iyon ng pagsasama. Sermon naman ni Ella. Huwag na kayong mag-away, mga bata. May tinabi akong saging na turon dito. Tig-2 kayo. Kaya huwag na kayong mag-away. Singit naman ni Lola Mira na kasalukuyan ng maganda ang kalusugan. Pinapa-check up ni Ella ang kanyang lola at dahil umiiwas naman ito sa mga bawal, saka sa mabibigat na gawain, unti-unti ring bumubuti ang kalusugan nito. Ginagawan din niya ng paraan na mabili ang vitamins na kinakailangan ng lola niya para manatiling maganda ang kalusugan nito. Nagtatrabaho si Ella sa munisipyo at ang lola naman niya ay nagtitinda sa tindahan nila na unti-unti nang lumalago. Pero hindi pa rin sumasapat minsan ang kanilang kita dahil lumalaki na ang mga bata. Parehong nasa 5 taong gulang na ang mga ito at papasok na sa eskwelahan sa susunod na taong pasukan. Salamat Lola Mira. Palagi niyong pinagbibigyan ng mga bata. Pero huwag naman palagi dahil baka lalaki yung mga ulo nila. Alam ko, Apo. Huwag kang mag-alala dahil napalaki mo naman ng maayos ang mga anak mo. Mababait sila, matatalino at magalang na sana ay hindi magbago sa paglipas ng panahon. Sumang-ayon naman si Ella. Tinignan niya ang mga anak niya na tuwang-tuwa sa pagkain ng turon. Binigyan pa siya ng mga ito at ang Lola Mira din nila kaya tig-isa na silang 4. Masaya si Ella sa kanyang nakikita pero hindi pa rin maalis sa isip niya na habang tumatagal ay lumalaki ang gastos nila sa bahay. Ayaw niyang makaranas ng mas mahirap na buhay ang mga anak niya. Lola Mira, ilang araw ko na itong pinag-isipan. Paano kaya kung makipagsapalaran ako sa syudad? Hindi ko isasama ang mga bata, kaya may makakasama ka dito. Plano ko rin sanang bumalik sa bahay ng tunay nilang ama para ipaalam ang totoo. Mahinang sabi niya sa kanyang lola para hindi siya marinig ng mga bata. Sigurado ka ba sa desisyon mo na gagawin, Apo? Akala ko ba kinalimutan mo na ang nakaraan? Hindi mo naman pwedeng ipilit kung ayaw mo na talagang makita ang ama ng mga bata. Nagdulot siya ng hinanakit sa'yo noon at baka hindi rin niya kayang tanggapin ng mga bata. Alam ko po, Lola, pero hindi pa rin naman tayo sigurado sa mangyayari, di ba? Kung hindi ko susubukan. Kung ayaw man niyang makilala ang mga bata, hindi ko naman siya pipilitin.
Susubukan ko lang dahil ayoko rin namang ipagkait sa mga anak ko ang katotohanan tungkol sa kanilang totoong ama. Kung talagang tatanggi siya na makilala ang mga bata, hahanap pa rin ako ng paraan para kumita at may taguyod ko kayo ng mga anak ko. Sa pagkakataong ito, buo na ang desisyon ko, Lola. Magkamali man ako ulit o hindi, mula nang atrasan pa. Napabuntong hininga ang lola niya. Alam niyang kahit na pigilan niya ang apo niya, hindi iyon magiging patas, lalo na at may sarili na itong desisyon. Sige, ikaw ang bahala, apo. Susuportahan kita sa magiging desisyon mo. Salamat po. Kinausap niya rin ang mga anak niya at pinaliwanag sa mga ito ang pag-alis niya para makahanap ng mapagkakakitaan sa syudad. Madali namang makaunawa ang mga bata at pumayag din ang mga ito. Nangako pa nga ang kambal na babantayan at aalagaan nilang mabuti ang kanilang lola. Sumapit din ang araw ng pag-alis ni Ella. Sumama naman sa kanya si Ana dahil may nahanap itong mapapasukang trabaho sa syudad kung saan may mas malaking kita. Tumungo rin sila ng magkasama sa syudad at nangako na hindi mawawalan ng kontak sa isa't isa matapos magkanya-kanya pagdating sa syudad. Magandang umaga po. Nabalitaan ko po na naghahanap kayo ng kasambahay. Pwede po ba ako mag-apply? Nakita niya naman ang pagkagulat sa mga mata ng kasambahay na nagbukas ng gate ng bahay. Ikaw? Hindi ba ikaw yung nag-apply ng kasambahay noon na binigyan ko ng pera tapos biglang naglaho? Gulat na sambit ni Manang Beth. Hindi na nagulat pa si Ella sa reaksyon nito, pero nakaramdam pa rin siya ng kaba kahit na pinaghandaan na niya ang pangyayaring ito. Naaalala niyo pa po pala ako. Pasensya na po talaga sa nangyari. May paliwanag naman po ako sa nangyari noon. At kung gusto niyo, pagtatrabahuan ko ang binigay niyong pera sa akin noon. Hindi talaga maganda ang ginawa mo. Pero hindi ko rin kasi alam ang buong detalye ng nangyari. Dahil imbes na magalit at hanapin ka, hinayaan ka na lang ni Sir Marco. Totoo ba ang sinabi niya na tulong niya sa'yo yung binigay kong pera? Sa pagkakaalam ko kasi talaga ay para sa kasambahay dapat iyon na mag-a-apply. Hindi naman agad nakapagsalita si Ella. Mapapahiya dapat siya pero parang sinalba pa siya ni Marco. Kung ano po ang sinabi niya, ayun po talaga ang totoo. Pwede ko po ba siyang makausap na muli akong tulungan na makapagtrabaho sa inyo? Magaling po ako sa mga gawaing bahay o kahit tagalinis ng banyo. Napaisip naman saglit si Manang Beth. Ang totoo niyan, naghahanap kami ng kasambahay ngayon na personal na magsisilbi kay Sir Marco. Yun din yung bakante na posisyon noon, pero wala kasing nagtatagal sa ugali ni Sir Marco. O kaya minsan, hindi niya nagugustuhan yung ugali ng kasambahay. Kaya walang nagtatagal sa posisyon na yon. Mahaba po ang pasensya ko, kaya baka pwede niyo na lang po akong ipasok sa posisyon na yon. Mabait at masipag din po ako. Hindi ako sigurado. Pero si Sir Marco na ang makakausap mo kung tatanggapin ka ba niya o hindi. O sige, pasok ka muna sa loob. Nasa opisina pa niya si Sir Marco. Pero uuwi yun mamaya dahil madalas naman yung work from home. May meeting lang siya ngayon sa kumpanya niya kaya maagang umalis. Nagpasalamat naman si Ella at pumasok na rin sila sa loob. Naghintay siya sa sala kung saan siya umupo sa may sofa. Matapos ang ilang oras na paghihintay, ay dumating din naman si Marco na gulat nang makita si Ella. Ikaw? Ano ang ginagawa mo rito? Anong kailangan mo? Sa reaksyon ni Marco, alam na ni Ella na naaalala siya nito. Naaalala mo ako? Kinakabahan niyang tanong kahit alam na niya ang sagot. Lumapit naman si Marco sa kanya. Sana nga hindi na lang eh. Akala ko kasi nananaginip lang ako noon. Pero nung sinabi ni Manang Beth na kinuha mo ang bayad na para sana sa bagong kasambahay namin, nagising talaga ang diwa ko noon.
Dahil totoo pala talaga ang nangyari. Hindi naman tinuloy ni Marco ang sasabihin niya dahil biglang dumating si Manang Beth na may dalang snacks. Inilapag nito ang pagkain sa mesa. Hindi umimik si Marco dahil hindi alam ni Manang Beth ang tungkol sa nangyari sa kanila ni Ella 6 years ago. Ano ang nangyayari? Nakikilala mo na ba siya, Sir Marco? Siya yung tinulungan mo noon at ngayon, gusto sana daw niyang mag-apply ulit bilang bagong kasambahay. Kung ayaw mo naman, aalis na lang ako. Bago yun, may sasabihin pa sana ako. Pinutol naman agad ni Marco ang sasabihin niya. Sige, you're hired. Magsimula ka na sa trabaho mo, ngayon na mismo. Si Manang Beth ang magtuturo sa mga gagawin mo. Seryosong sabi niya, saka naglakad patungo sa ikalawang palapag. Napanganga naman si Ella sa gulat dahil hindi niya inaasahan na tatanggapin siya nito, lalo na at muntik pa siya nitong sinigawan kanina. Nakahanap na sana siya ng tiyempo kanina para sabihin ang tungkol sa mga anak niya na anak din nito pero naputol pa. Sa pagkakataong ito ay pakiramdam niya mali yata ang pinasok niyang desisyon. Ang gusto lang naman niya ay maipaalam kay Marco ang tungkol sa pagkakaroon nila ng anak. Congratulations, Iha! Stay in ka pala dito kaya pwede ka nang magdala ng mga gamit mo. Gusto mo ba turuan na kita ngayon agad ng mga gagawin? Wala namang nagawa si Ella kundi ang tumango na lang. Tinuruan nga siya ni Manang Beth ng mga gagawin sa bahay. Hindi niya alam kung ano ang plano ni Marco, pero hindi na rin siya umimik at nanatili na lang na maging kasambahay nito. Nilipat na rin niya ang mga gamit niya mula sa boarding house na nirerentahan patungo sa bahay ni Marco. Sa paglipas ng mga araw ay naging personal maid siya ni Marco na palaging nanguutos at nagsusuplado sa kanya. Hindi niya mabasa ang iniisip nito pero tahimik pa rin niyang sinusunod ang mga iniuutos nito. Maganda ka para bukas. Sasamahan mo ako sa dadaluhan kong business event sa isang resort. Kailangan ko na mag-aasikaso sa mga gamit na kakailanganin ko. Biglang sabi ni Marco habang titig na titig sa laptop nito sa may sala. Busy naman si Ella sa pagtatanggal ng mga alikabok sa mga gamit sa sala. Sige po, sir. Katahimikan ang namayani sa kanilang pagitan. Wala si Manang Beth sa bahay dahil namili ito ng mga pagkain pang stock sa refrigerator nila. Bakit mo naisipan na bumalik rito? Hindi ako naniniwala na mag-a-apply ng trabaho ang kailangan mo. Sigurado akong nahiya ka kahit papaano sa nangyari 6 years ago. May binabala ka ba? Wala akong binabalak na masama. Agad na sagot ni Ella at mabilis na lumapit kay Marco. Pero ang totoong pakay ko talaga ay may sasabihin sana ako sa'yo na importante. Napahinto naman si Marco sa ginagawa niya at napatingin kay Ella. Sige, sabihin mo na habang interesado pa akong makinig. Bago pa nakapagsalita si Ella ay bigla namang tumunog ang cellphone ni Marco. May tumatawag kaya agad niya itong sinagot at lumayo na muna kay Ella. Napakagat naman si Ella sa labi niya dahil hindi na naman natuloy ang sasabihin niya. Pagkatapos sagutin ni Marco ang tawag ay sakto namang dumating si Manang Beth at tinawag siya sa kusina para tulungan ito na maghanda ng kanilang tanghalian. Teka, Ella. Ano nga ulit yung sasabihin mo? Tanong ulit ni Marco sa kanya bago pa siya makahakbang patungo sa kusina. Wala. Saka na lang natin pag-usapan ulit yon kapag hindi ka na busy. At kapag wala na rin akong ginagawa. Dahil masyado talagang importante ang sasabihin ko. Tanging sagot naman ni Ella at nagpatuloy na sa pagtungo sa kusina. Naiwan naman si Marco na puno ng pagtataka ang isip pero isinawalang bahala na lang niya yon at bumalik na sa importanteng ginagawa niya. Kinabukasan,
Sumama nga si Ella kay Marco patungo sa dadaluhan nitong business event sa isang resort. Pansamantala silang mananatili sa isang house cottage na may 2 kwarto at may maliit ding kusina na pwedeng magluto dahil puno ang laman ng refrigerator na naroon. May kumakatok yata sa pinto. Tignan mo nga kung sino. Utos ni Marco na nasa loob ng kwarto at nasa munting sala naman ng house cottage si Ella. Tinungo ni Ella ang pinto at binuksan iyon. Bumungad naman sa kanya ang isang magandang babae na halata sa pananamit nito ang pagiging mayaman at sosyal. Sino ka? Kasama ka ni Marco? Magkaano-ano kayo? Kung titignan ay hindi ka naman niya type, kaya sigurado ako na hindi kanya karelasyon. Imposible rin na kaibigan dahil hindi naman siya pala kaibigan sa ibang babae. Maid ka ba niya? Bago pa nakasagot si Ella ay bigla namang sumulpot si Marco sa kanyang tabi. Ano ang ginagawa mo rito, Leslie? Huwag mo nga akong istorbohin dahil kararating ko lang. Ang sungit mo naman, Marco. Nandito lang naman ako para kamustahin ka. Hindi ko aakalain na may pinalit ka na palang personal maid mo. Sana tumagal siya. May ngiting sabi ng babae at tiningnan ng maigi si Ella. Nice to meet you. Ako nga pala si Leslie, ex-girlfriend ni Marco. Pero posibleng maging future fiancé pa rin niya. Umalis ka na rito, Leslie. Seryoso at may halong pagbabantang saad ni Marco. Okay, fine. Magkita na lang tayo sa dinner mamaya. See you later. Kinindatan pa niya si Marco bago ito umalis. Agad namang tumalikod si Marco at bumalik sa ginagawa niya sa kwarto kung saan nakabukas ang pinto. Huwag kang basta-basta magpapauto o maniniwala sa mga sasabihin ni Leslie. Dahil naging dahilan siya kung bakit maraming hindi nagtatagal sa akin na personal maid. Kung nag-aalala ka, bakit hindi ka nalang kumuha ng lalaking personal maid? Maraming alam ang mga babae na hindi alam ng mga lalaki. Mahirap ding makahanap ngayon ng lalaking personal maid o assistant. Dahil kailangan mo pa silang itrain ng maayos para magawa nila ng maayos ang kanilang mga trabaho. Hindi katulad sa mga babae na sanay na sa lahat. Sinisiguro ko rin na hindi ako lalandiin ng mga pinipili ko. Tinatanggal ko agad sila kapag nagka-interest sila sa akin. Kaya hindi ka dapat magka-interest sa akin. Kahit magka-interest man ako sa'yo o hindi, pwede mo akong paalisin kahit kailan mo gusto. Wala naman sa akin yun. Lumabas naman ng kwarto si Marco at nilapitan si Ella. Lumapit siya ng gusto kaya't napaatras naman si Ella. Napuno ng kaba ang puso niya, lalo na nang maramdaman ang pagdampi ng likuran niya sa nakasarang pinto. At bakit naman, ha? Ano ba talaga ang pinaplano mo? Hindi ba dapat may sasabihin ka? Sabihin mo na. Ngayong tayong dalawa lang ang nandito at marami pa akong oras. Bulong ni Marco. Agad namang naalala ni Ella ang mga nangyari sa kanila noon ni Marco. 6 na taon na ang nakararaan. Ganitong-ganito rin ito noon bumulong at ang mga detalye sa alaala niya ay napakalinaw pa rin. Napalunok naman ng sariling laway niya si Ella. Aaminin na niya ang totoo. Pero bago pa bumuka ang bibig niya, ay may kumatok na naman sa pinto. Nakaramdam naman ng inis si Ella at dali-daling binuksan ang pinto. Gulat na gulat siya nang makita ang kaibigang si Ana. Ella? Anong ginagawa mo dito? Masaya ako na makita ka. Natutuwang sabi ni Ana at agad na niyakap si Ella. Kamusta na? Maayos lang bang kalagayan mo? Kailan ka uuwi saglit sa inyo? Miss na miss ka na ng mga anak mo. Nandito ako dahil sa trabaho. Kasama ko naman ang amo ko, Ana. Ikaw, ano ang ginagawa mo dito? Dito ako sa resort nagtatrabaho at nag-a-assist ako ng mga customers dito. Mga anak? May mga anak ka na, Ella? Biglang singit namang tanong ni Marco. Nagulat naman si Ana
at agad na tinignan si Marco mula ulo hanggang paa. Siya na ba yun, Ella? Kamukhang kamukha niya ngayong mga anak niyo. Kaya pala hindi sila nagmana sa'yo dahil sa kanya pala nagmana ng kagwapuhan ang mga anak ninyo. Nanlaki naman ang mga mata ni Ella sa gulat at tatakpan sana ang bibig ni Ana pero natapos na nito ang sinasabi. Teka, ano? Anak namin? Pinagloloko niyo ba ako? Gulat namang tanong ni Marco. Ay hala, di mo pa ba nasasabi sa kanya, Ella? Bakit naman? Sobrang tagal mo na yata sa poder niya tapos hindi mo pa nasasabi? Napasampal naman sa noo niya si Ella at agad na hinila ang kaibigan palayo. Hindi ko pa nasasabi sa kanya ang totoo, Ana. Ang mabuti pa, mag-usap na lang tayo kapag libre na ako. Tatawagan kita kaya umalis ka na. Umalis ka na muna dahil mukhang mahaba pa ang gagawin kong paliwanag kay Marco. Ella, pasensya ka na talaga. Hindi ko sinasadya. Sige, maiwan ko muna kayo. Umalis na rin si Ana. Nilingon naman ni Ella ang kinaroroonan ni Marco at nakitang nakatayo pa rin ito sa may pinto at seryosong nakatingin sa kanya. Pakiramdam niya ay gusto niyang tumakbo na lang palayo at hindi na magpakita rito. Pero tinatagan niya pa rin ang kalooban niya para sa mga anak niya, para makilala ng mga ito ang kanilang totoong ama. Hindi mapakali ang loob ni Ella habang kaharap si Marco na seryosong-seryoso pa rin ang muka. Nasa sala sila ngayon, nakaupo sa isang hindi kahabaang sofa, magkatabi at nakatitig sa isa't isa. Yun sana kasi ang sasabihin ko, kaya ako sumulpot ulit sa bahay mo. Alam nating pareho na may nangyari sa atin 6 years ago at nabuntis nga ako. Malalaki na ngayon ang mga bata at gusto ko sanang ipaalam sa'yo yon. Kung ayaw mo naman na makilala sila o ayaw mo silang panagutan, ayos lang sa akin. Basta sabihin mo lang kaagad. Handa rin akong pumayag sa DNA test kapag gusto mong makasigurado na nagsasabi ako ng totoo. Pwede ko silang iharap sa'yo kung kailan mo gusto. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ko sa mga sinabi mo. Hindi ako dapat basta-basta naniniwala. Pero gusto ko ring malinawan. Kahit nalilito pa rin ako at nabibigla, iharap mo sila sa akin at gagawin natin ang DNA test para malaman ng totoo. Kung totoo ngang sinasabi mo na ang mga nila ako, hindi ko sila tatalikuran. Talaga? Kung ganon, papupuntahan ko sila dito kaagad. Pwede ko bang isama ang Lola Mira ko na nag-aalaga sa kanila? Pangako, hindi ka maaabala dahil wala kasing maiiwan sa kanya sa probinsya. Sige. Pero kapag negatibo ang lumabas na resulta sa DNA test na gagawin, magtatrabaho ka sa akin ng walang bayad, kapalit ng pagsasayang mo ng oras ko. Agad namang tumango si Ella dahil sigurado naman siya sa magiging resulta ng DNA test, kaya hindi siya nakakaramdam ng kaba. Matapos ang pag-uusap nila, ay nagpahinga na rin muna sila dahil may dadaluhan pang business dinner si Marco mamayang gabi. Masaya naman ang puso ni Ella dahil sa wakas, makikilala na rin ng mga anak niya ang kanilang papa. Alam ni Ella kung gaano kahirap lumaki ng walang magulang, lalo na at lumaki siyang hindi nakilala ang kanyang ama. Kaya't masayang masaya siya ngayon kahit papaano para sa mga anak niya. Kinagabihan, naghanda na nga si Marco at gusto niyang isama si Ella. May dress din siya na inihanda para masuot ng dalaga. Pagdating nila sa isang restaurant na nasa resort pa rin, pinakilala naman ni Marco si Ella bilang personal assistant niya. Personal assistant? Nakakatawa naman dahil nagsinungaling pa talaga si Marco para sa'yo. Curious tuloy ako kung ano ang meron sa inyo. Biglang sabi ni Leslie nang makalapit kay Ella na tahimik lang na nakaupo. Nasa unahan naman si Marco na nakikipag-usap sa mga kliyente nito at kakilala. May wine counter kasi ang restaurant kung saan pwedeng tambayan at dahil hindi naman mahilig sa wine o alak si Ella, nanatili lang siyang nakaupo kung saan sila kumain kanina.
Kung ano man ang iniisip mo, nagkakamali ka. Si Marco na lang ang kausapin mo kung gusto mong malinawan dahil hindi mo rin naman ako paniniwalaan. Ang kapal naman ng mukha mo para sagot-sagutin ako. Alam mo, mabuti pa maglinis ka na lang dahil yun naman talaga ang trabaho mo, di ba? Naglilinis ng kalat kahit kalat rin naman kung titignan ka. Nagtatrabaho ako kay Marco at hindi sa'yo. Kaya hindi mo ako pwedeng utusan. Kay Marco lang ako sumusunod. Kahit walang maipagmamalaki o mahirap lang si Ella, hindi siya basta-basta nagpapatapak sa iba, lalo na kung wala naman siyang ginagawang masama. Lumaking matapang at palaban si Ella dahil ganoon siya pinalaki ng kanyang lola Mira. Ha? Ang talas ng dila mo? Ang kapal na mukha mong pagsalitaan ako ng ganyan? Kaya kong sirain ang buhay mo anumang oras. Kaya wag kang mayabang! Galit namang sambit ni Leslie at mabilis na tinapon ang dala niyang alak na nasa basong hawak nito kay Ella. Nabigla naman si Ella lalo na at malamig ang alak. Agad siyang napatayo at kinuha ang baso ng tubig saka itinapon din naman kay Leslie. How dare you! Singhad ni Leslie at mabilis na sinabunutan sa buhok si Ella. Hindi naman nagpatalo si Ella at sinabunutan din pabalik si Leslie. Napunta naman sa kanilang atensyon ng lahat at nang makita sila ni Marco ay agad sila nitong nilapitan at inawat. Ano ba sa tingin niyong ginagawa ninyo? Huwag niyo ang gawin kahiya ng mga sarili niyo sa harapan ng mga tao dito. Ang alalay mo ang may kasalanan, Marco! Pagsabihan mo nga yan at ayusin ang pagdidisiplina mo sa kanya! Hindi niya yata alam ang lugar niya! Pasensya na po, sir. Aalis na lang ako. Tawagan na lang ninyo ako kapag kailangan niyo ako. Agad na sabi ni Ella at diretso nang umalis sa restaurant. Nilalamig na rin kasi siya kaya diretso siyang tumungo sa house cottage nila at nagbihis. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay hindi na isinasama pa ni Marco si Ella sa lakad nito at nanatili na lang ito sa house cottage para asikasuhin ang mga gamit ni Marco. Nakapag-usap na rin sina Ella at Ana. Sinabi ni Ella ang tungkol sa kagustuhan ni Marco na magpa-DNA test, kaya't nagpresenta na si Ana na siya ang susundo sa maglolola dahil may rest day naman siya. Natapos din ang business event ni Marco sa resort, kaya agad din silang umuwi sa bahay niya. Sakto naman na kinabukasan, dumating na ang mga anak ni Ella kasama ang lola niya. Oo nga! Kamukhang-kamukha nga sila ni Sir Marco. Ganyan na ganyan din ang mukha mo noong bata ka pa. Gulat na sambit ni Beth. Oh, di ba? Sa kanya talaga nagmana ang mga inaanak ko eh. Kahit walang DNA test, alam na agad ang totoo. Pagsang-ayon naman ni Ana. Mama, ano po sinasabi ni Ninang? Bakit po kami nandito, Mama? Mamamasyal po ba tayo? Inosenteng tanong ng mga bata. Pinaliwanag naman ni Ella ng mahinahon sa mga anak ang mga nangyayari. Alam niyang kahit bata pa ang mga ito, marunong na silang umintindi. Kung ganun po, ay hindi pa sigurado na siya ang papa namin. Paano kapag lumabas sa test ay hindi nga? Hayaan mo na, Kuya Luke. Sabi naman nila kamukha natin siya, kaya baka siya talaga ang papa natin. Nilapitan naman ni Marco ang kambal at umupo sa harapan ng mga ito para magkasing tangkad sila. Kung ako man ang papa niyo, magiging masaya ako at tatanggapin ko kayo ng buo. Sa ngayon, magtiis na muna tayo hanggang sa matapos ang DNA test. Anong papang sinasabi mo? At DNA test? May anak ka na, Marco! Napunta naman ang lahat ng atensyon sa may pinto at may pumasok doon na lalaki na may katandaan na. Lolo Dante, ano ang ginagawa niyo rito? Bakit hindi niyo sinabi na uuwi kayo ng Pilipinas? Gulat namang tanong ni Marco.
Nagtaka naman si Ella, pero naalala niya na nasabi sa kanya ni Manang Beth na wala ng mga magulang o ibang pamilya si Marco, maliban na lang sa natitira nitong lolo na dad ng mom niya. Akala niya ay magiging magulo na ang lahat. Pero kinausap ni Marco mag-isa ang kanyang lolo. At matapos mag-usap ay may ngiti sila nitong tinanggap. Nalaman niya na matagal na palang gusto ng lolo ni Marco na mag-asawa siya para magkaroon na ng anak. Kaya naman mabilis itong nawili sa kambal na kamukha nga raw talaga ni Marco noong bata pa ito. Agad nilang isinagawa ang DNA test at ilang araw pa bago lumabas ang resulta. Wala namang problema kay Dante na manatili ang pamilya ni Ella sa bahay ni Marco, kung saan din ito mananatili para makasama ang mga bata. Kapag positibo ang lumabas na resulta sa DNA test, kailangan niyong magpakasal. Seryosong sabi ni Dante sa kaharap niyang sina Ella at Marco. Nasa sala sila ngayon. Tulog na ang mga tao sa bahay maliban sa kanilang tatlo na taimtim na nag-uusap. Po, kasal? Wala naman sa plano na may kasal at hindi rin madaling ikasal. Magiging mahirap lang kung magpapakasal kami na hindi naman namin mahal ang isa't isa. Alam kong mahirap, pero para ito sa kapakanan ng mga anak ninyo. Hindi ko rin hahayaan na lumaki silang hindi buo ang pamilya nila. Kaya pilitin ninyong magkasundo. Subukan ninyong kilalanin ang isa't isa. At kung hindi naman imposible, ay subukan ninyong mahalin ang isa't isa. Hindi naman nakapagsalita si Ella dahil wala naman talaga sa plano niya ang magpakasal. Ngayon ay parang naiipit siya sa ginawa niyang pagsasabi ng katotohanan. Hindi naman sa ayaw niya kay Marco. Mahirap lang kasi talaga para sa kanya na pumasok sa mundo nito na hindi naman niya kinagisnan. Ano sa tingin mo, Apo? May plano ka ba? Wala po, Lolo. Kung ano sa tingin niyong makabubuti, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Muntik nang mapasampal si Ella sa noo niya dahil sinabi ni Marco. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo, Marco? Hindi madali magkapamilya. At ano na lang ang sasabihin ng iba kung pakakasalan mo ko? Hindi mo ako ka-level. Kaya mapapahiya ka lang sa akin. Tinignan naman siya ni Marco, kaya't bigla siyang kinabahan. Masyado yata siyang naging formal sa mga binitawan niyang salita. Alam ko ang ibig mong sabihin. Ikinasal ang mom and dad ko dahil sa fixed marriage. Kaya wala silang affection sa isa't isa. At nakikita ko rin silang nag-aaway. Pero hindi ko gagawin sa'yo yon. Kahit sinabi ko na noon na ayoko magpakasal sa hindi ko alam. Baka may paraan pa naman para makabuo ng pagmamahal sa isang taong estranghero. Mabait ka naman, maganda, matalino, at palaban. Ikaw rin ang ina ng mga anak ko. Kaya't magkakaroon pa rin ako ng dahilan para mahalin ka. Hindi ko kailangan ng ka-level o kasing yaman ko. Kailangan ko lang ng taong mananatili sa tabi ko. Kayang punan ng mga pangangailangan ko at kayang ilaban ng pamilya na bubuuin namin. Gaya ng sabi ni Lolo, subukan muna nating magkasundo at magkalapit. Kung wala mang magbago, ibahin natin ang planong pagpapakasal. Napabuntong hininga naman si Ella. Talagang problemado siya habang si Marco ay seryosong-seryoso naman at ang lolo naman niya ay nakangiti pa sa kanila. Matapos ang pag-uusap ay wala na ring nagawa pa si Ella kundi ang sang-ayunan ang maglolo. Umalis na rin si Marco dahil may gagawin pa raw ito kahit lumalim na ang gabi. Nagpaalam na rin si Ella na magpapahinga na pero muling nagsalita si Lolo Dante. Ella, iha. Po, Hindi naging madali sa'yo lahat. Lalo na at nagumpisa kayo ni Marco sa hindi planado at hindi inaasahang pangyayari. Pero huwag kang mag-alala sa akin, Apo. Dahil mabait talaga siyang tao. Paninindigan talaga niya ang responsibilidad niya.
Hindi mo kailangan mag-alala dahil alam kong ipaglalaban niya kayo ng mga anak mo. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa kanya. Dahan-dahan namang tumango si Ella. Sige po, maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa amin. Ngumiti naman si Dante at tumango din. Umalis na rin si Ella at tumungo na sa kwarto niya sa bahay ni Marco. Kahit papaano ay gumaan naman ang kanyang pakiramdam sa sinabi ni Dante. Naiisip naman ni Ella ang mga anak niya kaya't nagdesisyon siyang magpatuloy na lang para sa ikabubuti ng mga anak niya. Mabilis lumipas ang mga araw hanggang sa lumabas na nga rin ang resulta ng DNA test at positibo nga ito. Tuwang-tuwa naman ang lahat, lalo na ang mga bata na sa wakas ay meron na silang matatawag na papa. Nagkaroon naman kaagad ng koneksyon ang mag-ama na madaling nagkasundo dahil marami silang pagkakapareho. Masaya naman si Ellang makita ang saya sa mukha ng mga anak niya. Binibigyan naman ni Marco ng maraming oras ang kambal para makabawi siya sa mga panahon na wala siya sa tabi ng mga ito. Paunti-unti rin silang nagkakasundo ni Ella at mas napapalapit sa bawat isa dahil sa kanilang mga anak. Marco, ilabas mo nga yung babae mo. Hindi mo pwedeng i-cancel ang fixed marriage natin para lang dahil sa alalay mong nilalandi ka. At talagang kinumbinsi mo pa ang lolo mo na kausapin ang dad ko para hindi matuloy yung engagement natin at kasal? Nasaan ka? Lumabas ka, Marco! Sigaw ni Leslie habang paakyat sa ikalawang palapag ng bahay ni Marco. Lumabas naman si Ella sa kwarto ng mga anak niya na katabi lang ng kwarto ni Marco. Kumuha siya ng pampalit ng mga bata na nasa park. Saglit siyang umuwi at nag-iisa lang siya sa bahay. Malapit lang din naman ang park at nalalakad. Leslie, wala si Marco dito. Pero pwede kitang samahan papunta sa kanya para makapag-usap kayo. Ikaw na naman? Nandito ka na naman? Ikaw talaga ang dahilan kung bakit sirang-sira na kami ni Marco. Sinisira mo hindi lang ang buhay ko, kundi ang buhay din ni Marco. Umalis ka na lang. Kung kailangan mo ng pera, magkano? At ibibigay ko kahit ilang milyon pa yan. Nagkakamali ka, Leslie. Hindi ko kailangan ng pera. Si Marco talagang sadya ko pero wala kaming relasyon. Kailangan siya ng mga anak namin. At tanggap na rin niyang mga bata. Ano? Mga anak? Nababaliw ka ng babae ka? Wala ka talagang hiya, no? Singhal ni Leslie at agad na sinabunutan si Ella. Nabitawan naman ni Ella ang bitbit niyang damit ng mga anak niya na pampamalit sana ng mga ito. Pinilit niyang tanggalin ang mga kamay ni Leslie mula sa pagkakasabunot sa buhok niya, pero malakas ito. Sobrang sakit na ng anit niya, kaya't hindi na rin siya nagpatalo. Sinabunutan din niya pabalik si Leslie. Pareho silang napadaing at napaatras naman si Ella dahil tinutulak na siya ni Leslie. Ilang sandali lang ay nawalan ng balanse si Ella at nahulog sa may hagdan. Binitawan siya ni Leslie pero mabilis naman ang kamay niya na humawak sa damit nito. Kaya't sabay silang nahulog at nagpagulong-gulong sa hagdan. Nakaramdam ng panlalabo sa mga mata niya si Ella. Ramdam na ramdam niya ang sakit ng pagkakahulog at pagkakagulong niya sa hagdan. Pinilit niyang tumayo hanggang sa narinig niya ang pagsigaw ni Leslie. Anong ginawa mo? Ang baby ko! Hindi pwede! Umiiyak na sambit ni Leslie. Nagulat naman si Ella nang makitang dumudugo ang binti ng babae. Agad siyang kinabahan at hindi alam ang gagawin. Dumating naman si Marco na gulong-gulo sa mga nangyari. Tutulungan sana siya nito pero pinilit niya na si Leslie muna ang unahin. Kinarga naman ni Marco si Leslie patungo sa kotse niya at pilit namang sumunod si Ella sa kanila. Tinulungan din siya ni Marco na makapasok sa kotse at agad nilang tinungo ang ospital. Pagdating ay agad din namang inasikaso ng mga nurse at doktor si Leslie.
Puno naman ng kaba ang puso ni Ella pero unti-unti ring lumalabo ng husto ang paningin niya hanggang sa nawalan din siya ng malay. At bago pa bumagsak sa sahig ay agad din siyang nasalo ni Marco. Nagising si Ella na nakahiga sa hospital bed. Inikot niya ang tingin sa paligid at nagulat siya nang makita ang isang lalaki na hindi pamilyar sa kanya na nakahawak sa kanyang kamay. Nakasuot ito ng uniforme ng doktor. Natakot naman agad si Ella at mabilis na hinila ang kamay niya mula sa pagkakahawak nito at lumayo. Napahawak naman siya sa ulo niya nang sumakit iyon. Gising ka na pala, Ella. Kamusta ang pakiramdam mo? Sandali lang ata. Titignan ko ang kondisyon mo. Sabi ng lalaki nang magising na at tiningnan ng isang machine saka ang dextrose na nakakabit kay Ella. Sino ka? Bakit nakahawak ka sa kamay ko? Nasaan si Marco? Ang mga anak ko? I'm sorry kung nabigla kita. Ang totoo niyan, ako ito anak. Ako ito, ang dad mo. Ako si Richard Vergara. Pero, apelyido ng mom mo ang gamit mo. Salamat at ang tadhana mismo ang gumawa ng paraan para mahanap kita. Ilang taon ko rin kayong hinanap ng mom mo. Iniwan niya ako dahil ayaw niyang mamuhay sa yaman. Gusto niya ng simple lang. Pero hindi ko naman maiwan ang negosyo ng mga magulang ko na iniwan nila sa akin. Pasensya na kung nabibigla ka sa mga sinabi ko ngayon. Pero ako talaga ang iyong ama at gusto kong makabawi sa iyo, sa inyo ng mom mo. Hindi naman nakaimik si Ella. Tinitigan lang niya ng maigi ang lalaking doktor. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o magiging reaksyon niya. Kailanman ay nabuhay siyang kontento na sa presensya ng mama niya at saka ng lolo at lola niya. Hindi na siya nagtanong noon sa kanyang mama tungkol sa tunay niyang ama dahil sa tuwing binabanggit niya ang bagay na yun ay nalulungkot ang kanyang ina o kaya ay umiiyak. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo man lang sinubukan na lapitan ako? Lalo na noong lumaki ako at nagkaisip na wala na si mama, na wala siya noong pinanganak niya ako. Gumuhit naman ng gulat sa mukha ni Richard. Ano? Paano nangyari yon? Bakit hindi ko alam? Halos pabulong niyang tanong. Dahil itinago ko at nilayo ko sa'yo si Ella. Iyon ang huling habili ng anak ko. Ayaw niyang matulad ang anak niyo sa'yo na puro trabaho ang iniisip kaysa magkaroon ng mahabang oras sa pamilya. Napatingin sila sa may pinto at nakitang pumasok doon si Lola Mira. Hindi naman makapaniwala si Ella sa kanyang narinig. Kahit mahirap lang kami, masaya kami. Ayaw ni Elena na iikot lang sa buhay ng pamilya niya sa pera, yaman at impluwensya. Marami na rin siyang nasaksiyang nasira ang relasyon dahil sa mga yon. Sinuportahan ko ang desisyon ng anak ko. Pero hindi ko inisip ng gusto ang mararamdaman ng apo ko. Humihingi ako ng pasensya sa inyong dalawa at hiling ko na sana ay hindi pa huli ang lahat sa inyo. Nanatili namang tahimik si Ella pero ramdam niya ang sunod-sunod na pagtulo ng luha mula sa mata niya. Hanggang sa tuluyan na nga siyang umiyak at napahikbi. Niyakap naman siya agad ni Richard at pinakalma. Nahimasmasan din naman si Ella at nag-usap silang mag-ama sa harapan ng kanyang lola. Sa pag-uusap nila, nagkasundo sila na muling magsimula ng dad niya at bigyan ng pagkakataon ang isa't isa. Matapos nilang mag-usap ay dumating naman si Marco. Ang mga bata naman ay nasa pangangalaga ni Dante at Manang Beth. Hindi na muna pinaalam sa mga ito ang nangyari kay Ella. Kumusta ang pakiramdam mo, Ella? May masakit pa ba sa'yo? Maayos na ang sitwasyon ng anak ko. Kailangan niya pang magpahinga. Walang internal damage. Nasugatan lang ng kaunti ang ulo niya kaya nagdugo. Bakit ka pa nagpunta rito? Hindi ba't sinabi ko na
Huwag mo nang alalahanin pa ang anak ko. Unahin mo ang babaeng nabuntis mo. Kumunot naman ang noo ni Ella. Nabuntis? Ano ang ibig niyong sabihin? Wala akong nabuntis. Maliban lang kay Ella. Hindi ako ang ama ng dinadala ni Leslie. Dahil kahit kailan, walang nangyari sa amin. Sigurado ako sa bagay na yon. Dahil ako ang mas nakakaalam sa mga nangyayari sa amin noong magkarelasyon pa lang kami. Walang nangyari sa amin ni Leslie dahil masyado akong busy sa work. Nakipaghiwalay ako sa kanya dahil nahuli ko siyang may ibang kahalikang lalaki sa bar. Baka yun ang nakabuntis sa kanya. Kung ganon, ay patunayan mo. Maglabas ka ng ebidensya na hindi nga ikaw ang ama ng dinadala ng babaeng yon. Kapag may ebidensya ka na, saka ka palang makakalapit sa anak ko. Ngayong nandito na ako, hindi ko nahahayaan pang masaktan siya ng kahit na sino. Kahit pa ikaw na ama ng mga anak ninyo. Hindi na umimik pa si Ella dahil hindi rin naman siya sigurado kung si Marco ba o hindi ang ama ng pinagbubuntis ni Leslie. Sa pag-uusap nila ay mukhang nasa maayos na ring kalagayan si Leslie. Nawala na rin ang kaba sa puso niya. Hinawakan naman ni Marco ang kamay ni Ella. Ella, patutunayan ko na hindi talaga ako nakabuntis kay Leslie. Nangako tayo magtitiwala sa isa't isa, kaya wala kang dapat ikabahala. Aayusin ko to at babalik tayo sa dati. Bubuuin natin ang pamilya natin. Hindi naman nagsalita pa si Ella at tumango na lang. Nagpaalam na rin si Marco para asikasuhin ang dapat niyang asikasuhin. Umalis din muna si Richard para asikasuhin ang papeles at mga gamot na iinumin pa ni Ella. Naiwan naman doon si Lola Mira niya at dumating din si Ana na nag-aalala ng husto at nagalit nang malaman ng detalye ng mga nangyari. Ang dami nang nangyari at hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Gawin mo at piliin mo kung ano ang nasa tingin mo ang tama. Apo, nandito lang kami, susuporta at mananatili sa iyong tabi. Oo nga, Ella. Kailangan mong sundin kung ano sa tingin mo ang makabubuti at makapagpapasaya sa'yo. Deserve mo rin naman na mas maging masaya ngayon. Mahirap nga ang pinasok mo, di ba? Aatras ka pa ba? Ituloy mo na lang. Nandito naman kami na magiging kakampi mo palagi. Maraming salamat sa inyo, Lola Mira at Ana. Talagang pinapalakas niyo parati ang loob ko. Gaya ni Mama. Gusto ko lang din naman ng tahimik at masayang pamilya. Pero walang perpektong pamilya. Lahat dumadaan sa pagsubok at gulo. Hindi ko sinisisi si Mama sa mga desisyon na pinili niya. Hindi ko lang magagaya ang desisyong pinili ni Mama. Dahil kahit magkagulo pa o magkasubukan na, hindi ko nahahayaan na hindi buo ang pamilya ko. Desidido na ako. Ipaparanas ko sa mga anak ko ang buong pamilya. Sigurado ka ba, Iha? Inaayos pa ni Marco ang tungkol sa kanila ni Leslie. Paano nga kung anak niya ang ipinagbubuntis ng babaeng yun? Nitong mga nakaraang araw at linggo, ay mas nakilala namin ni Marco ang isa't isa, Lola. May tiwala na ako sa kanya at iyon ang unang hakbang namin para mabuo ang pamilya namin. O kung nasa unang hakbang na kayo, kaya mo bang makarating hanggang sa huling hakbang? Kaya mo ba siyang mahalin sa kabila ng mga nangyari sa inyo? Bakit naman hindi? Madali lang mahalin si Marco, lalo na at tanggap naman niya ang buong ako. Nag-usap na rin kami at umamin na siya na may nararamdaman na siya sa akin. Pero hindi pa ako umaamin sa kanya. Talaga? Masaya ako para sa'yo, Ella. Well, sino nga ba naman ang hindi magkagusto kay Marco, di ba? Halos perpektong tao na nga pero wala ngang perpektong tao. Kaya kailangan niyo pa rin intindihin ang isa't isa. Tumango-tango naman si Ella. Nagpatuloy ang pag-uusap nila hanggang sa nagdesisyon siyang magpahinga na muna dahil sumakit na naman ang ulo niya. Parang hapdi lang naman ang sakit nito. Hinayaan na rin siya ng lola at kaibigan niya na makapagpahinga. Makalipas ang 2 oras, nagising naman si Ella dahil naiihi siya.
Nawala ang mga tao sa kwarto niya at siya na lang mag-isa pero tumayo pa rin siya. Tulak-tulak niya ang dextrose niya palabas ng silid. Nakakalakad rin naman siya kaya hindi na siya nag-abala pa ng iba para alalayan siya. Papuntahin niyo si Marco dito! Sa akin lang dapat siya magbantay dahil may baby na kami! Huwag niyo siyang hahayaan sa babaeng alalay niya na walang ginawa kundi landiin siya! Napahinto naman si Ella sa paglalakad nang makarinig ng pamilyar na boses at binanggit pa nito ang pangalan ni Marco. Alam niya na agad kung sino yon. Lumapit siya sa isang kwarto na nakabukas ang pinto. Sumilip siya at nakita si Leslie na nagtatapo ng gamit nang makita nito sa kwarto. Palakad-lakad pa ito habang inaawat siya ng mga nurse. May nakita rin siyang babae at lalaki na tinawag nilang anak, si Leslie. Hindi ko kailangan ng kahit na ano! Si Marco lang kailangan ko! Muli niyang sigaw. Hala, nabaliw na ba siya? Bulong ni Ella. Napailing-iling na lang siya at akmang aalis na nang bigla siyang nakita ni Leslie. Nagulat siya pero bago pa siya makaalis ay mabilis siyang hinabol ni Leslie at nahuli na naman nito ang buhok niya. Ano ba, Leslie? Bitawan mo ako! Hindi mo ba talaga ako tatantanan? Palagi mo na lang ako sinasabunutan kapag nagkikita tayo! Sabi ni Ella at pilit na tinatanggal ang mga kamay ni Leslie sa buhok niya. Nilapitan naman agad sila ng mga nurse at pilit na pinaghiwalay. Malas ka talaga sa buhay ko! Palagi ka nagpapakita sa akin! Kaya palagi mo rin akong ginagalit! Tantanan mo na kami ni Marco dahil magkakaanak na kami! Wala ka ng karapatan sa kanya! Ilusyonada ka! Singhal ni Leslie. Gumaan naman ang ulo ni Ella nang tagumpay na naihiwalay ng mga nurse si Leslie sa pagkakasabunot sa kanya. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin! Alam nating pareho na wala tayong pareho magagawa kapag si Marco na ang nagdesisyon. Kung gusto mo ako magising, ikaw din. Magising ka na rin, Leslie. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa tao na ayaw na sa'yo. At kung totoo man ang sinasabi mo na ang mga si Marco nang pinagbubuntis mo, congrats kung ganun. Pero may tiwala ako sa kanya, kaya hindi mo kami basta-bastang maloloko. Isang sampal naman ang natanggap ni Ella mula sa mommy ni Leslie. Sinasabi mo bang nagsisinungaling ang anak ko? Kahit na alam naming nakagawa siya ng pagkakamali noon sa relasyon nila ni Marco, hindi nagsisinungaling ang anak ko! Bago pa nakapagsalita si Ella, ay may bigla namang humila sa braso ng mom ni Leslie at malakas itong sinampal sa mukha. Ang lakas ng loob mong saktan ng anak ko! Umalis kayo dito ngayon sa ospital ko! Kung ayaw ninyong ipapulis ko kayo! Galit at puno ng pagbabanta na saad ni Richard. Teka lang sandali, Mr. Vergara. Wala ka rin karapatang saktan ng asawa ko. At hindi mo kami pwedeng palisin dito dahil naka-admit pa ang anak namin dito. Alam ko kung paano mo pinapahalagahan ang mga pasyente mo, kaya hindi mo kami mapapalis. May diin namang saad ng daddy ni Leslie. May ospital na kayong lilipatan dahil inasikaso ko na ang pag-alis ninyo rito. Wala akong pakialam sa ano pang sasabihin ninyo. Sinaktan ninyo ang anak ko at hindi ko palalampasin na yon kahit magdemandahan pa tayo. Nahihibang na ba kayo? Paano nyo naging anak ang kasambahay na yan? Isa lang siyang hamak na alalay ni Marco at nilalandi pa niyang sarili niyang amo. Hindi malandi ang anak ko. Hindi mo ba alam na may anak na sila ni Marco? 2 ang anak nila at malalaki na rin. Mas nauna siya sa buhay ni Marco. Kaysa sa'yo, mas may karapatan ang anak ko na lumapit kay Marco kaysa sa'yo. Kaya umalis na kayo agad ngayong araw bago pa lumaki ang gulo na ito. Alam kong maimpluwensya kayong tao, pero mas maimpluwensya ako sa inyo. At hindi ninyo magugustuhan ang magagawa ko kapag ginalit niyo pa ako. Hindi na nagsalita pa ang mga magulang ni Leslie. Bumalik na sila sa kwarto ni Leslie kasama nito. Nagpumiglas pa ang dalaga at nagpumilit na lapitan si Ella pero hawak na siya ng mga nurse. Ayos ka lang ba, Ella? Bakit ka ba kasi lumabas ng kwarto mo? May kailangan ka ba?
Naalala naman agad ni Ella na naiihi pala siya kaya napahawak siya sa puson niya. Iihi lang naman po sana ako eh. Sige po, magbabanyo lang ako. At salamat din sa ginawa ninyo. Babalik agad ako sa kwarto ko. Agad niyang saad at tumungo na nga sa malapit na banyo. Pagkatapos magbanyo ay naghugas na rin ng kamay sa lababo at inayos ang sarili. May mga kwarto naman yata rito na may banyo. Pero ayos na rin yung kwarto ko dahil may aircon naman kaysa wala. Bulong niya. Lumabas na rin si Ella sa banyo at muntik nang mapasigaw nang bumungad sa kanya ang seryosong mukha ni Marco. Kumusta? Sinabi sa akin ng dad mo ang nangyari. Ayos ka lang ba? Pasensya na kung naiwan kita na mag-isa sa kwarto mo. Simula ngayon babantayan na kita. Salamat sa pag-aalala, Marco. Ayos lang naman ako. Kahit nasa bunutan na naman ako at nasampal pa. Masaya ang puso ko dahil sa wakas, may dad na ako na magtatanggol sa akin. Kaso nahihiya pa akong tawagin siyang daddy eh. Matututunan mo rin yan. Natatakot pa nga rin ako sa kanya. Hindi dahil sa mas matanda siya o mas mayaman sa akin, kundi dahil dad mo siya. Nakakatakot kapag hinahadlangan niya tayo sa kagustuhan nating buuin ng pamilya natin. Hindi mangyayari yon kapag nalampasan na natin tong problema natin ngayon. Nagpatuloy ang pag-uusap nila hanggang sa makabalik sila sa kwarto ni Ella. Nalaman ni Ella na pwedeng magproseso ng DNA test si Marco at ang pinagbubuntis ni Leslie kahit nasa sinapupunan pa lang ito. Pumayag na rin naman ang mga magulang ni Leslie dahil kapag hindi nga si Marco ang ama, ilalayo na nila ang anak nila kay Marco. Lumipas ang mga araw at unti-unti rin namang bumubuti ang kalagayan ni Ella. Hinayaan na rin nilang dumalaw ang mga bata na umiiyak na dahil hinahanap na ang kanilang mama. Nalungkot at nag-aalala ang mga ito pero naunawaan din nila ang nangyari at masaya pa rin dahil nasa maayos ng kalagayan ang kanilang ina. Tuluyan na ring na-discharge sa ospital si Ella at naisagawa na rin ang DNA test ni Marco at ng pinagbubuntis ni Leslie. Nakasalalay ang buhay mo sa papel na hawak mo. Wala kang magiging kinabukasan kapag positibo ang nakalagay sa resulta ng test. Seryosong sabi ni Richard. Huwag mo namang pagbantaan ng ganyan ang apo ko. Maging mabait ka sa kanya dahil matutuloy ang kasal nila kapag negatibo ang resulta ng DNA test. Sabi naman ni Lolo Dante. Negative yan. May tiwala ako sa tiwala ni Ella kay Marco. Singit naman ni Ana. Nasa sala silang lahat at inaabangan ang resulta ng DNA test. Nasa tabi naman ang mga bata na naglalaro at walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Sige na iho, buksan mo na at tingnan ang resulta. Sabi naman ni Lola Mira. Nagkatinginan naman sina Ella at Marco na magkatabi lang. Ibinalik nila ang atensyon sa brown envelope at binuksan din ito. Kinuha nila ang papel na nasa loob at binasa ng maigi. Hindi naman nakatiis si Ana at sinilip na ang resulta. Negative! Negative ang result! Tuloy ang kasal! Agad na sigaw ni Ana. Nakahinga naman ng maluwag ang lahat at agad na pumalakpak sa saya. Tuwang-tuwa si Dante dahil sa wakas ay matutuloy ng buuin ng apo niya ang pamilyang matagal na niyang pinangarap sa apo na magkaroon. Ilabas mo na agad ang sing-sing, apo! Nagulat naman ng lahat sa sinabi nito, lalo na si Ella. Pagtingin niya kay Marco, nakaluhod na ito sa kanyang harapan at may hawak sa kamay na maliit na pulang box. Binuksan iyon ni Marco at bumungad sa kanya ang isang kumikinang na singsing. Alam kong hindi naging madali ang simula natin, Ella. Marami tayong napagdaanan at hindi natin inaasahan na pareho tayong mapupunta sa sitwasyon natin ngayon. Nagpapasalamat ako dahil naligaw ka sa kwarto ko 6 years ago at binigyan mo ako ng 2 anak na kamukhang kamukha ko. Gusto kong ipagpatuloy ang buhay ko na kasama ka
Kaya Ella Castillo Vergara, will you marry me? Puno ng sinseridad ang mga salita ni Marco. Nakaramdam naman ng hiya si Ella dahil nasa harap sila ng mga kambal at mahal nila sa buhay. Pero ang tingin niya ay nakafocus lang kay Marco na naghihintay sa kanyang sagot. Katahimikan naman ang namayani sa paligid dahil lahat na sila ay naghihintay sa kanyang kasagutan. Yes, Marco. Pumapayag na ako na maikasal sa'yo. Tuwang-tuwa naman ang lahat sa naging sagot ni Ella. Agad na silang nagplano ng mga gagawin sa kasal. Gusto nilang mapabilis ang kasalan kahit anong mangyari. Hindi rin nawala ang tuwa sa puso ni Ella dahil sino nga ba ang mag-aakala na mangyayari ang lahat ng mga ito ngayon? Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo, hanggang sa sumapit din ang araw ng kasal ni Ella at Marco. Masayang-masaya ang lahat at marami ang dumalo na maimpluwensyang mga tao dahil anak na ngayon ng bilyonaryo si Ella. Ginamit na rin niya ang apelyido ng dad niya at gusto ring matuto sa negosyo para kahit papaano ay makatulong siya sa kanyang daddy na komportable na niyang tinatawag na dad. Nangako rin siya sa puntod ng mama niya na kahit papasok siya sa mundo na ayaw ng mama niya noon, mananatili siyang mapagpakumbaba at hindi magbabago dahil lang sa yaman. Congratulations, Ella at Marco! Masaya ako dahil nawala na ang konsensya sa buong pagkatao ko noong nagkamali ng inaplayan si Ella na trabaho. Mabuti na lang at natagpuan niyo pa rin ang isa't isa. At ngayon, happy ending na! Hindi pa happy ending, Ana. Nagsisimula pa lang ang lahat. Marami pang pagsubok ang darating. Salamat dahil nanatili ka sa tabi ko at naging ninang ka pa ng mga anak namin. Walang problema yon. May kasalanan naman talaga ako sa iyo sa nangyari. Pero ngayon ay talagang happy na ako na makita kang masaya na kasama mo ang Prince Charming mo. Tumawa naman si Ella at napailing-iling na lang dahil sa pinagsasabi ni Ana. Matapos ang pag-uusap nila, ay nagpaalam na rin muna si Ana dahil maghahanap daw ito ng gwapo sa baligid. Nasa reception na sila ng kasal at naging maayos naman ang seremonya ng kasal nila kanina sa simbahan. Nag-enjoy ng gustong mga anak natin. Ikaw ba, Ella? Nag-enjoy ka rin? Biglang tanong ni Marco na kababalik lang galing sa pag-entertain ng kanilang mga bisita. Oo naman. Masayang-masaya ako sa nangyayari ngayon, Marco. Maibibigay ko na sa mga anak natin ang masaya at buong pamilya, kasama ang mga mahal natin sa buhay. Nakilala ko na rin ang dad ko at nabigyan ng pagkakataon ngayon na magkasama kami. Alam kong marami pa tayong pagsubok na kakaharapin, pero handa na ako dahil hindi naman ako nag-iisa. Marami na kayo sa tabi ko. Magkakasama na tayo palagi. Hinawakan naman ni Marco ang mga kamay niya at tinignan siya sa mga mata. Tama, Ella. Hindi ka na mag-iisa pa. Marami nang magmamahal sa'yo. Kaya lahat ng sakripisyo at katapangang ginawa mo, nagbunga na. Niyakap naman ni Ella ng mahigpit si Marco at niyakap din siya nito pabalik. Humiwalay sila sa yakap ng isa't isa at naghalikan sa harapan ng maraming tao na pumalakpak naman nang makita sila. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw ng kanilang mga bisita. Masayang-masaya ang puso ni Ella at Marco sa mga nangyayari sa kanila sa kasalukuyan. Nagtapos naman ng maayos at puno ng tuwa ang kanilang kasalan. Nagpatuloy din sila sa buhay. Wala na ring narinig pa si Ella tungkol kay Leslie. Ang huling balita lang niya ay inilayo na ito ng mga magulang nito at dinala sa ibang bansa. Maraming natutunan si Ella sa kanyang mga pinagdaanan. Natuto siyang magpatuloy sa kabila ng pagsubok na kinakaharap niya. Natuto siyang bumangon, lumaban, maging matatag, muling magbigay ng isa pang pagkakataon sa iba at sa sarili niya. Nagsimula man sa isang hindi inaasahang pagkakamali ang kwento ni Ella at Marco,
Nagtapos pa rin naman ito na masaya dahil kahit napaglipasan na ng panahon, pinili pa rin nilang sumubok para maitama ang pagkakamaling iyon. Mahirap man pero napanindigan pa rin nila ang hindi inaasahang responsibilidad na hindi rin nila inaasahang mangyayari. Hindi lahat ng kamalian ay maaari pang maitama, lalo na kung napaglipasan na ng panahon. Swertehan na lang lahat ngayon, pero ang pinakamahalaga pa rin sa Nathan Canada, Lisa Lisa, Ellie Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Greenfax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostanalito, Ellie Evangelista Anderson, Jaylen Baro-Baro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod, Maril Gulmatico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Fortesa of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nanita Dagoldol, Nathan Canada, Corazon Salvacion, J. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Likab Nueva Ecija, Nat, Kamin Danao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvie Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyd Danankil, Merlilyn, Fe Navares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lilia of Macau, Carmencita Falcon, Geraldine de Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Solmantil, Ederlina Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Dip Dorado, Maribel Quitola of Antipolo City, Lloyd Dagabas, Busolve Tayo, Marilu Abad, Epifania de Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fronda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Elibito Solo of Milan, Italy, Dionila Pereira of Naik Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borac,
Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Hosen of Japan, Tess Batatas, LV, Lori Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang, Happy Cat, Wilma Dargantes, Glory Rojas, Donilia, Loida Nankil, Anna Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adele Panganiban, Baby Floresca Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Rinante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Rinante Salamania, Girly Bandia, Josie Lanusa, Angelina Barbado of Santa Maria, Bulacan, Wendy Got of Japan, Fe Ramirez and Mariano Alfonsa Atienza, Mercy Villantes, Daniel Gucor, Techi Pacardo, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong ma-shoutout, sa susunod nating video ay comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigasan po kayo. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat.